tumira si Poy Poy. Itatry ko sana i-put back dunk nung time na yun. Aso napasama, ang layo ng bola. Lumambitin ako ng konti sa ring, tapos bumitaw ako. Napasama yung bagsak ko, naano ulit yung tuhod ko. Kabila naman. Sabi ko, parang familiar yung nangyari sa before ko. Sabi ko, yung feeling eh. Sabi ko, pareha. Sabi ko, ito na, parang nag-flashback lahat sa akin eh. Siyempre, di may iwasan eh. Nung time pala naramdaman ko yun, parang naiyak ako eh. Sabi ko, ito na naman tayo. Sabi ko. Kung nasusubaybayan nyo si Coach Mav ay siguradong pamilyar na sa inyo si JC Mangyo. Mula nung naging miyembro siya ng Fino noong 2022 ay tumatak si JC bilang isang high flyer na kayang magsimula at tumapos ng mga fast break. At sa kabilang side naman ng court ay isang solid help defender dahil sa timing ng mga blocks gamit ang kanyang 6'2" frame. Dahil dito ay nakitaan ng potensyal si JC bilang susunod na produkto ng Mavs Phenomenal na pwedeng umangat sa top amateur league sa bansa. Bago pa nito ay may bright future na si JC bilang parte ng JRU Light Bombers na naglaro sa NCAA Juniors Division noong late 2010s. Pagkatapos ng kanyang high school career ay nagkaroon siya ng dalawang opportunity para maglaro sa college. Una ay umangat sa seniors team ng JRU at pangalawa naman ay mag-tryout sa FEU. Umabot sa punto na nag-iensayo si JC sa JRU sa Mandaluyong sa umaga, pagkatapos ay babiyahe siya papuntang FEU Fern sa Commonwealth sa Quezon City sa tanghali. Mukhang malaki ang tsansa niya makabilang sa Tamaraws nang sukatan na siya ng jersey bago ang isang summer tournament. Actually, kasabay ko pa nun sila, Alex Stockton. Nasa na sila Alex Stockton ngayon, nasa PBA na. Bata pa kasi ako, 18 pa lang ata ako nung time na yun. So, sabi ko, nusukatan akong jersey, sabi ko, parang sign na yun eh. Siyempre, parang hindi ka na masukatan ng jersey kung hindi ka ibibilong sa kanila eh. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Noong nakabreak ang mga teams ng kanyang pinagtatryoutan noong 2019 Holy Week, nagpa-unlock si JC sa isang imbitasyon na bumisita sa hometown ng kanyang tropa sa Mindoro. Pero ito'y isang day trip na may madaling araw na call time. Nangyari, late ako nagising. Hindi naiwan ako. Sabi niya, ay wala na, nakalis na kami tol, hindi ka kasi nagigising. E di syempre sabi ko, sige basketball na lang ako, hanap na lang ako lalaruan. Nakahanap siya ng isang pick-up game kung saan ay nakatapat niya ang isang player na narinig niya ay varsity ng UST. Ganado masukat ang galing laban sa isang kapwa varsity player, humingi si JC ng isolation sa huling possession. Ngunit pagkatapos niya iwan ang kanyang bantay, may naramdaman siya sa kanyang kanang tuhod bago siya tumalon. Naiwan ko naman yung bantay ko, kaso pag step ko nung right leg ko, bumigay yung kita ko, parang may kumalog. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, baka tapilok lang. Ang pinakauna ko munang kinontak nun si Kuya eh. Sabi ko, punta ka nga dito. Sabi ko, yung tuhod ko eh. Noong una okay pa eh, nalalakad ko, natutupi ko. Nung sinundo niya ako, pag uwi ko ng bahay, nagulat ako, di ko na mat-straight, di ko na matupi. Tapos sobrang sakit na, ang tigas. E di dinala ako sa ortho. Ayun, sabi, in x-ray, wala naman fracture. Namamaga. Hindi daw muna agad pwede MRI kasi namamaga. I-rest muna daw ng mga weeks, mga 3 weeks. Tapos, hanggang doon in MRI, malaman-laman na ACL pala, na ACL tear ako full. Parang gumuho ang kanyang mundo dahil nawala ang kanyang mga college offers at hindi man lang niya nakuha ang kanyang FEU jersey. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Siyempre, masakit sa part ko. Siyempre, parang hindi, big level na din kasi yun eh, para sa akin eh. Yung ganun, sige, bawi ako pag baka may reason lang kaya nangyari to eh. Siyempre, meron sa part ko na dumating ko, sige, bata pa naman ako. Sige, pahinga muna ako 1 taon. Talaga nagpa-kondisyon ako. Nagsimula siya mag-ensayo 5 buwan pagkatapos ng kanyang operasyon. 1 araw lang sa 1 linggo siya kung magpahinga
matapos ang kanyang jogging at shooting sa umaga at pagbuhat ng weight sa gabi. Pagkatapos ng isang taon ng rehab ay naging handa na ulit si JC para mag-tryout sa mga college teams. Then COVID-19 happened. And as we all know, natigil ang lahat, kabilang ang sports events. At dahil dito, nasayang ang nasimulang paghahanda ni JC at nadagdagan ng isang taon ang kanyang paghihintay. Isang taon makalipas ang COVID, nakilala ni JC ang isang singer-vlogger na si Justin Vasquez na inimbitahan siya maglaro kasama sa isang pick-up game kalaban ng Mavs phenomenal team ng YouTube famous trainer na si Maverick Bautista sa isang collab video. Sa kagustuhan maglaro, hindi nagdalawang isip si JC at agad nito na impress si Coach Mav para imbitahan siyang maging miyembro ng kanyang Pheno team. Tumira si JC kasama sila Coach Mav sa isang bahay sa Antipolo na kumpleto na may basketball court at weights pang workout. Dito din natutunan ni JC ang disiplina dahil sila ay sumunod sa isang daily routine na natatapos na kinailangang isurrender ang kanilang mga telepono bago matulog ng 9 PM at magising ng 4:30 AM para sa 5 o'clock jogging. Ang military-like regimen na ito ang naganda sa kanila para sa mga Dio Games kung saan nila showcase ang kanilang individual talents sa mga taong nanonood sa venues at sa online para sa mga sports fans na gutom sa competitive games sa gitna ng pandemic. At tuwing may coast-to-coast attack o isang highlight dunk si JC ay siguradong makakarinig ng malakas na hiyawan sa mga nanonood. Noong mas bata pa si JC ay nakatikim na siya kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng fans. Pinanganak noong August 8, 2000 at lumaki sa Galas, Quezon City. Si JC ang bunso sa 3 magkakapatid na lalaki. At hindi basketball ang unang kumuha ng kanyang free time. Di ko talaga hilig yung basketball nung una eh. Parang ang hilig ko talaga before is yung pagsayaw, mga ganyan. Mga yung jabawakis, mga ganun. Sumali kami ng fiesta, yung mga dance contest, ganyan. Hanggang sa, nakakatuwa pala yung pinag-iiyawan ka ng mga tao habang sumasayaw eh, sabi ko. Nakakatawa pang parang hindi pa alam ni Airpods na nagsasayaw ako nung time na yun eh. Parang tumatakas lang ako nun, ganyan. Pero dahil nakuha niya ang height niya sa kanyang tatay na si Jun na tumatayong 6 flat at naging varsity ng Fiati University sa dating Mukhaa, at na-impluwensyahan din si JC ng kanyang kuya na si Miko na dating nangarap rin maglaro ng competitive basketball, nabaling ang atensyon ni JC patungong basketball. Unang naglaro ng organized hoops si JC sa kanyang elementary school intrams sa Our Lady of Sacred Heart sa Galas, kung saan nagpakita agad siya ng gilas para makuha ang MVP honors nung siya ay grade 6. Nabuo ang matatawag ni JC na peanut butter and jelly duo kasama ang best friend na si Tom Vasquez. At magkasama sila sa grade 6 na tinatalo ang mga high school juniors at seniors sa mga larong pustahan habang recess. Na-recruit ang tandem para maglaro sa malapit na Trinity University of Asia kung saan una nilang natikman ang pakiramdam maglaro sa varsity. At pagkatapos ng 2 taon sa Trinity, sinabi ng kanilang unang coach sa team na mag-tryout sila sa JRU. Tara, testing natin. Mawala eh. Nakakatawa pa nun, siyempre, bata pa kami. Hindi naman namin alam paano papunta doon. Ang aga ng call time noon, parang 5 AM. 4 AM pa lang, magkasama na kami. Nag-aantay kami ng mga jeep. Sabi namin, ito ba yung sasakyan? Ito ba yun? Ganyan. Nagtanong kami sa coach namin, ano yung bababaan? Ganito, ganyan. Which is yun, buti na nakarating naman kami ng safe. Ganyan. Pero pagdating nila sa Calentong campus ay pinakita nila ang kanilang game face at na-impress ang coaching staff para ipatawag sila ulit at hindi nagtagal, binigyan ng scholarships bilang miyembro ng Light Bombers. Actually, sa totoo lang, hindi naman namin talaga in-expect abot kami sa point na makarating sa mga big school na gano'n. Hindi namin kasi may mga idol din kaming pinapanood na nandoon eh. Which dumating sa point na yung mga iniidolo namin, nakalaban na din namin, parang gano'n. Isa sa mga big names na nakatapat ni JC ay si Carl Tamayo ng Powerhouse NU Nazareth School. Sa kanilang tapatan sa isang NCR Palaro Finals kung saan dinala ng JRU ang Mandaluyong at Manila naman para sa Bullpups,
Sariwa pa rin sa alaala ni JC ang isang defensive play laban sa future Gilas Pilipinas mainstay. Wala lang kasing video na nung time na yun parang nangyari. Na-block ko pa si Carl Tamayo before nun sa board. Like, nagkita kami sa taas Tapos sinigawan ko. Siyempre, di mawawala hype ka Siyempre, championship. Sinigawan ko siya sa mukha. Siyempre, di ko na napigilan yung emosyon ko. Di ba? Parang, edi yun. Talo kami. Swerte, at least kahit papaano, sa players namin nakakuha ng 3 award, which is yung best point guard, best shooter, tsaka best forward. Pinagpatuloy ni JC ang kanyang paglipad sa team ni Coach Mav. Dumadayo sila sa iba't ibang probinsya para ipakita ang kanilang individual skills at syempre makapagbigay ng entertainment sa kanilang growing fanbase. Ngunit isang maling landing ang nagpa-delay ulit sa susunod na flight ni JC. Tumira si Poy Poy. Itatry ko sana i-putback dunk nung time na yun. Aso napasama, ang layo ng bola. Lumambitin ako ng konti sa ring, tapos bumitaw ako. Napasama yung bagsak ko, naano ulit yung tuhod ko. Kabila naman. Sabi ko, parang familiar yung nangyari sa before ko. Sabi ko, yung feeling Sabi ko, pareha. Sabi ko, ito na, parang nag-flashback lahat sa akin Siyempre, di maiwasan Nung time pala naramdaman ko yun, parang naiyak ako Sabi ko, ito na naman tayo. Sabi ko, hanggang sa doon nakita, ACL tear ulit. So sabi ko, ito na naman tayo. Hanggang sa tinanggap ko na lang ulit, sabi ko, wala, ito talaga Sabi ko, baka may reason lang ulit. Di-focus ulit ako sa rehab ko. Sa kabutihan ni Coach Mav na siyang nagbabayad ng kanyang therapy sessions, nakafocus na ulit si JC sa kanyang rehab, sa kanyang kaliwang tuhod naman. At isang pinto na naman ang nagbukas. Nakatanggap ang kanyang tatay ng tawag mula sa coach ng World City Colleges na si Coach June Da Jose at nagtanong kung gusto na ba ng kanyang anak na maglaro para sa eskwelahan sa Anonas, Quezon City. Hindi nag-atubili si JC na tanggapin ang opportunity at siya ay naka-enroll na ngayon sa isang tourism management course at naghahanda na maglaro sa second semester. Thankful na rin ako Sabi ko, parang injured ako. At least kahit paano may nag-offer, may dumating na blessing. Naperan ako na Dito yan sa akin, sa second sem. Bibigyan ko ng scholarship yan. Siyempre, ang laking boost sa akin Parang, isipin mo, di pa ako nakakapaglaro ng basketball, pero sabi ko, thank you. Una na, sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, at least kahit paano, parang mas ginanaan ulit ako Kasi parang, nung time kasi na yun, parang nawalan ako ng sa sarili ko. Sabi ko, sabi ko, kailangan, ilaban ko pa kaya ito. Sabi ko, hindi lang isa 2 beses na nangyari. Parang, sabi ko, bigyan mo ako ng sign, Lord, kung iano ko pa to. Ilaban ko pa. Hanggang sa yun may kumonta kay Airpods. Sabi ko, thank you, Lord. Sige, pagbubutihan ko pa. Makalipas ang 1 taon matapos ang kanyang pangalawang torn ACL, fully cleared to play na ulit si JC. Looking back, napapaisip pa rin si JC kung saan na kaya ang career niya ngayon kung nagising siya ng maaga at nakasama sa Mindoro trip noong 2019. Actually, hanggang ngayon naiisip ko pa din Parang meron sa part ko na what if nagising ako ng maaga, nasa na kaya ako ngayon? Parang kung saan ako nakatapak ngayon, nandito kaya ako ngayon? Yan, nasa WCC kaya ako ngayon? Parang grabe kasi yung tiwala ko sa sarili ko Parang feel ko, kung di nangyari nang yun, parang mas mataas na level pa siguro. Yan. Yun. Anong na-imagine mo? Nasa PBA ka na ba? Anong naisip mo? Pag feel ko kasi parang hanggang dun parang hanggang dun yung kaya ko. MPBL, PBA Yan and then yun naisip ko Yun talaga yung mga sabi ko. Siyempre, sa age bracket ko Pag nasa dito ka na sa age bracket na to, parang ang goal dapat nandun ka na Sabi ko, actually, sa mga kaibigan ko, sinasabi ko pa din yan. Sabi ko, hindi kaya ako na Sila din sabi, feel ko, tol, kung di ka rin andun ka kung saan mo gusto. Pero syempre, hindi pa rin ako titigil. Like, alam ko na, parang pa lang to. Ito yung process
meron nga kasabihan, trust the process eh, parang ganyan. So yun, alam ko sarili ko pipilitin ko pa rin abutin yun. Parang walang makakapigil, parang gano'n. Actually, ginagawa ko to, hindi na lang rin para sa akin eh. Para sa amin. Parang, kasi, kuya ko, yun din kasi yung pangarap ng kuya ko eh. Parang, sabi ko, kung hindi niya man maabot, gusto kong abutin. Parang ano ko na rin sa kanya, na hindi mo to naabot pero inabot ko to, kasama kita. Inabot natin to, ganyan. Siyempre, sinasabi ko rin yung mga gusto ko eh, sa kanya. Kasi lagi kami magkasama eh. Kinikwento ko sa kanya na hindi ko naman din alam na tumatak pala sa kanya yun. Bata pa siya nun eh. 9, 10 years old. Nakikwento ko sa kanya yun. Na, tapos magugulat ako na isa rin pala ako sa nagiging inspirasyon niya para makaabot dun sa pangarap ko rin dati. Masaya ako kasi bilang kuya niya, ganun pala. Kumbaga malaki pala yung part ko sa journey niya. Makalipas ang 2 torn ACL, desidido si JC na patunayan na nagsisimula pa lang ang kanyang journey. Mahaba niya eh, parang ang dami ko ng pinagdaanan eh. Pero para sa akin kumbaga malayo na pero malayo pa. Puro ang pinaka-message ko sa akin, sa kanila, ito sa sino makakapanood nito, like, huwag kayong titigil sa pangarap nyo. Kung may dumating man na pagsubok yan, parang kasi yan eh, for me, binigay ang pagsubok na yan kasi alam ni Lord na kakayanin mo eh. Yeah. Diyan ka rin kasi lalakas eh. Parang syempre kung walang pagsubok na dadating, parang hindi ka mag-grow eh. Parang hindi ka magle-level up. Kumbaga parang sa online games. Pag sa online games, pag nagpapa-level ka ng character mo, kailangan mo paghirapan eh. Dadaan ka sa mga pagsubok eh, parang gano'n eh. So yun, para sa akin gano'n, sa mga makakapanood nito, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo naabot yung pangarap nyo. Yan, kagaya ko, hindi ko pa naabot yung pangarap ko pero hindi ako titigil.